Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay April 2, tama ba ako? Tama. Abril adus na mga bayan at 5 buwan na lamang po ay magpapail na ng Certificate of Candidacy. Yun pong mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pero sabi ko nga mga bayan, may mga bali-balita po na baka mapospone ito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon, pero wala pa naman pong kasiguraduhan kung talagang mapopospone po yan. So pag-usapan po natin yung patungkol po sa postponement mga bayan. Ayan, basahin po natin ito pong post dito sa group na ito sa Barangay and Sangguniang Kabataan SK Term Sitting Supporters na mayroon pong 9.1k members. Ayan. So may post po dito mga bayan. Ito pong si wait lang po hanapin natin. May post wala. Ayan, ito po si Kyle Jan. May post po siya dito 7 hours ago. At yung kanyang post ay ito po mga bayan. Yung mga post po dito ay mga possibility lamang ng effect ng crisis. Ako at tayo lahat dito wala naman power upang pigilin ang BSKA 2026. Correct? Sapagkat yung pwede lamang mag-postpone ng eleksyon ay yung mga mambabatas na kapag gumawa sila ng bagong batas para i-postpone, wala po tayong magagawa. At yung COMELEC po may karapatan po silang mag-postpone, pero kailangan meron sapat na dahilan, mayroong sapat na batayan para i-postpone ng COMELEC yung isang halalan. Tuloy natin mga bayan. Sabi niya dito, mas pabor nga ako na ituloy, but with the trend of postponement in the past like the pandemic, kita naman natin gaano kadali sa executive at legislative ang mag-postpone. Pero ako, either of the two, may election or wala, okay lang sa akin, sabi ni John Kyle. So yung ibig sabihin po niya, napakadali lamang daw po. Kasi may mga nagtatanong, kaya pa ba? Kaya pa ba i-postpone ng mga mambabatas yun pong eleksyon? Ganong almost 7 months yata bago yung eleksyon at 5 months before yung filing ng COC. So ganun daw po. Sabi niya dito, ganun po kadali mag-postpone ng eleksyon katulad po noong pandemic mga bayan. So ngayon ay babasahin po natin yung mga komento dito sa post na ito nitong si Sir John Kyle. Ito po yung kanyang yung mga komento po dito. Sabay-sabay po nating basahin mga idol at mga kababayan. Meron pong 25 likes at mayroon pong 13 na nagkomento dito po sa post na ito ni Sir John Kyle. Ayan. Sabi ni Josephine Estrada Munoz, true. Ayan, sumasang-ayon daw po siya na ganong kadali i-postpone ng legislative at executive yun pong isang halalan. Sabi naman ni Laikadan Asensio Hesol, kung matuloy, edi tuloy. Kung postpone, wala naman tayong magagawa. Kasi desisyon naman yan sa taas. Sunod lang naman tayo. Ayan, kung ano daw yung kahinatnan nitong usap-usapan nito tungkol sa postponement, okay lang daw sa kanya kasi wala naman daw tayong magagawa. Alright. Sabi naman ni Kagawad Mabel, wag na kayo mangarap. Ang gawin ninyo, magserbisyo kayo. May eleksyon o wala, para pag tumakbo kayo, manalo pa kayo. Correct, Pakita nyo sa mga kabarangay nyo na kayo ay karapat-dapat na manalo bilang isang barangay officials. Sabi ni Anonymous Member 536, andyan din si Makalintal, Pag-asa. Pag-asa daw. Makalintal 2026, tama Pilipinas muna. Tsaka na mga politiko, kung gusto talaga maglingkod kahit walang posisyon, pwede. Correct. Mga atat kayo sa kapangyarihan. Mga
mga atat daw sa kapangyarihan. Pero may punto siya dito ha, mga bayan. Kung gusto nyo talaga maglingkod, kahit walang posisyon, pwede. Pwede naman talaga, pwede tayong tumulong sa atin pong mga kabarangay kahit wala tayo sa posisyon o kahit hindi tayo barangay kagawad o barangay captain. Alright? So dito naman tayo mga bayan kay Angelo Vincent Sebrero. Sabi niya dito, puro postpone nasa isip ng taong ito. Ang tagal pa ng November, sa palagay mo, crisis pa ba hanggang November? So parang yung tunog ng kanyang komento ay gusto niyang ituloy. Kasi puro daw postpone. Tagal pa naman. Ibig sabihin niya, itatagal ba ng November yung crisis? So gusto niyang matuloy yung eleksyon. Sabi ni Rogelio Tapay, tanggapin man o hindi, pag ginusto ng mga congressman na ipospon yan, wala magagawa ang tao kahit manggugulong ka pa. Correct, ha? Pagka nakapaggawa ng batas, yung mga mambabatas para ipospon yung eleksyon, wala ho tayong magagawa kapag ka meron ng batas. So ibig sabihin ay kailangan po may gawing batas yung mga mambabatas para ipospon yung eleksyon. Pero kapag ka wala silang nagawang batas, wala pong postponement na magaganap. Tuloy ang eleksyon pagka walang batas na magawa yung atin pong mga mambabatas. Alright? Sabi ni Angelo Gallio, ano ito? Ba't ba ganito yung komento niya? Ayan. Di nga makabigay ng ayuda ang gobyerno, magpa-eleksyon pa, manhid ba? Ayan. Sabi dito ni Boss Kyle, ayan, sabi dito, Boss Kyle, sabi ni Paknog, ni John, Boss Kyle, baka wala eleksyon, baka lang naman hindi pa sigurado. Ang sabi dito ni nag-reply si Boss Kyle, paano ba makita ito? Ayan, sabi ni ni Kyle Jan, yun nga, madami daw nagpo-push, sabi ng Comelec. Oo nga, September daw yung Bangsamoro, tapos November ang BSK parang mahihirapan ang Comelec. Parang mahirapan daw ang Comelec kasi may BARM election at meron pang tawag dito, meron pang barangay at sangguniang kabataan, BARM election at barangay at sangguniang kabataan election. Tama po mga bayan. So yan po yung mga komento ng atin pong mga kababayan. So hintayin na lang po natin kung ano talaga yung magiging kalagayan nitong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kung matutuloy pa ba o hindi na. Kung mapupuspon ba o hindi na, mga bayan. Yan po yung atin aabangan, kaya manatili po kayong nakatutok sa ating channel sa pamamagitan po ng inyong pag-likes, pag-subscribe at pag-share ng ating video. So napaka-importante po na nakasubscribe kayo sa ating channel para ma-notify po kayo every time na mayroon tayong balita patungkol po sa postponement, pagka mayroon tayong update sa postponement. So hanggang dito muna yung ating update mga idol at mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Alright, thank you. God bless po mga bayan.